Totoo ang sinasabi ko, Divina. Pakiramdam ko, nawawala ang mga alaala ko tuwing umaga. Hindi ko naaalala mga nangyayari sa akin sa gabi. Hindi ko maalala kung anong oras ako natulog. Para bang nagiging blanko ang lahat. Sigurado ka ba dyan, Celine? Hindi kaya'y lasing ka lang? Divina naman eh. Hindi ako nagbibiro. Isa pa, alam mo namang hindi ako naglalasing. Hindi kaya may sakit ka kaya ito nangyayari sa'yo? Magpa-check up ka na kaya? Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit nawawala ang mga alaala mo. Wala ka rin namang amnesia kasi nakikilala mo pa naman ako. Minsan eh parang may mga alaalang pumapasok sa isip ko. Pero hindi ako sigurado kung totoo bang nangyari mga to o baka panaginip ko lang. Ewan ko, gulong-gulo ng isip ko eh. Sinabi mo na ba ito kay Jose? Kung hindi pa, pues, sabihin mo na to sa kanya. Para naman makapag-desisyon na kayo kung ano yung gagawin nyo. Malay natin, baka mag-desisyon siyang dalhin ka sa syudad para patignan sa doktor. Hindi niya alam. Isa pa, hindi ako sigurado kung dapat nga ba niya malaman ang bagay na to. Divina, atin-atin lang to ha. Pero pakiramdam ko, hindi ko pa yata lubusang kilalang nobyo ko. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Paano kung ang taong inaakala mong pwede mong pagkatiwalaan ay may tinatago palang madilim na sikreto? At paano kung may mga bagay kang hindi naaalala na magiging dahilan para maguluhan ka sa pagkatao mo? Mas pipiliin mo bang alamin ito kahit na maaaring hindi ka pa handa sa madilim na katotohanan? Kung gustong malaman ng nakakapangilabot na karanasan ng ating sender, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang sa dulo. Sigurado ako magugustuhan mo ito. Kaya tara let's simulan na natin ang ating kwento. Magandang araw po sa lahat ng mga kagaya kong listener ng Aswang Radio. Matagal na panahon ko pong pinag-isipan kung ipapadala ko ba itong kwento ko sa inyo. At ilang araw ko rin pong isinulat ito upang masiguradong na ilalahad ko ng maayos ang aking karanasan sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Celine at ang kwentong ito ay nangyari taong 1997 sa isang baryo sa Eastern Visayas na hindi ko na lamang papangalanan para sa privacy ng mga nakatira doon. Aksidente po ang pagpunta ko sa lugar na yon. Tubong Cebu City po talaga ako at nagkaroon ako ng isang kasintahang mas matanda sa akin, si Franco. Miyembro siya ng isang sindikato at palagi niya akong pinagbubuhatan ng kamay. Kaya naman sa kagustuhan kong makalayo sa kanya, nakagawa ako ng isang desisyon na nagdala sa akin sa pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Celine? Makikipaghiwalay ka na talaga kay Franco? Opo, Tita Pearl. Hindi ko na po kayang pagtiisan ng mga pang-aabuso niya sa akin. Tinulungan niya nga ako magkaroon ng mas maayos na buhay dahil mapera siya. Pero naging miserable naman ako mula nung nakarelasyon ko siya, Tita. Isang malaking pagkakamali talagang sinagot kong gagong yun. Hindi naman kita masisisi kung gusto mo na siyang iwan. Pero kinakabahan ako sa gusto mong mangyari. Alam mo namang miyembro ng sindikato ang jowa mong yon. Marami yung mga galamay. Baka kung ano pa ang gawin sa'yo. Isa pa, sigurado akong hindi yun papayag na makipaghiwalay sa'yo. Kaya po niisip kong umalis na dito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Uli lang lubos na ako at wala na ako natirang kamag-anak dito. Kaya pwede naman siguro ako umalis na lang dito at magsimula ng panibagong buhay sa ibang lugar. Sinasabi mo bang hindi ka makikipaghiwalay ng maayos sa kanya? Basta ka na lang mawawala ng walang pasabi. Ganun na nga po, Tita. Kasi kung makikipaghiwalay pa ako ng maayos sa kanya, alam ko po hindi siya papayag. Baka hindi pa ako makalabas ng buhay sa pamamahay niya. Diyos ko, ako ang natatakot para sa iyong bata ka. Natatakot din naman po ako. Pero wala na po talaga akong maisip na ibang paraan para makawala sa relasyon namin. Sa puntong ito, mas nananaig ang kagustuhan ko makalayo sa kanya kaysa sa takot ko, Tita. May sapat na pera ka ba upang lumayo at magsimula ng panibagong buhay? Wala pa po. Pero may naiisip na akong paraan. Ano yun?
Alam kong password ng vault niya. Pag nanakawan mo siya, Hindi naman ho ganun kalaki ang kukunin kong pera, tita. Sapat lang para makaalis ako dito at makapagsimula ng bagong buhay sa malayo. pero Tita Pearl, maniwala ka. Alam ko mali ang magnakaw. Pero kung tutuusin, kulang pa to bilang kabayaran sa lahat ng pasang tinumuko mula sa mga pananakit niya sa akin. Hindi pa to sapat para mapagbayaran niyang lahat ng pinagdaanan ko sa kamay niya. Kaya tong gagawin kong pagnanakaw, para ko na rin tong ganti sa kanya. lalo mo lang siyang bibigyan ng rason para magalit sa'yo. Pag nakawan ko man siya o hindi, magagalit pa rin naman siya sa akin. Kung buo na talaga ang desisyon mo at hindi na kita mapipigilan, pakiusap, magdoble ingat ka na lang. Triplihin mo pa kung kinakailangan. Opo, Tita Pearl. Salamat po. Kinagabihan ay ipinaghanda ko na ng hapunan si Franco. Nilapag ko ang malalaking plato ng kanin sa mesa kasabay ng mainit na ulam. Maingat kong inayos ang kubyertos. Sinisiguro na pantay ang pagkakalagay ng mga ito dahil ito ang gusto ni Franco. Naalala ko kasi dati na pinagalitan niya ako dahil lang hindi pantay ang mga kubyertos. Kaya mula noon ay mas naging maingat na ako. At inalala ko talaga ang lahat ng mga gusto at ayaw niya. Ang bango naman yan. Salamat, mahal. O sige na, maupo ka na at kakain na tayo. Galing-galing mo talaga magluto. Ano ka ba? Simple lang yan. Sige na, maupo ka na para makakain tayo. Perfect na perfect ang pagkakaluto mo ng mga ulam. Sakto ang timpla ayon sa gusto ko. Alam mo, wala talagang tatalo sa luto mo. Talaga? Oo, ang swerte ko sa'yo. Ano na lang ang gagawin kung wala ka? Ikaw talaga. Binobola mo na naman ako. Kumain na lang tayo. Kumusta naman ang araw mo? Ano lang pinagkakabalaan mo habang wala ko? Wala namang masyado. Dumalaw ako kay Tita Pearl kanina. Namiss ko rin kasi siya eh. Alam mo naman, parang nanay ko na yung matandang yon. Simula nung naging tenant niya ako. Biglang tumigil ang paggalaw ng kutsara ni Franco. Ang kaninang maliwanag niyang mukha ay parang biglang nandilim. Kinabahan na ako dahil alam kong hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Nakagat ko naman ang labi ko nang maalalang pinagsabihan niya pala akong wag nang babalik kina Tita Pearl. Kay Pearl, sa apartment niya, Oo, nagtsaka lang kami sandali. sinong nandun? Kami lang. Nandun ba yung mga lalaking border siya? Yung mga naka-standby sa labas na laging nakatingin sa'yo dati? Han, wala naman silang ginagawang masama. Isa pa sandali lang ako dun. Wala kang dapat ipag-alala. Ikaw lang naman ang...
Happy Fiesta po. Happy Fiesta din, Ining. Dayo ka ba rito? Opo. Sino po ang patron niyo rito? Mukhang sobrang saya ng selebrasyon niyo Patron. Ay naku, Ining. Wala kaming patron dito. Hindi ito kagaya ng mga pista sa ibang lugar na may mga santo. Ang pistang ito ay para sa lupa, sa ulan at sa mga puno. Pasasalamat namin ito sa kalikasan dahil sa masaganang ani na ibinibigay sa amin taon-taon. Ganun po ba? Oo, pero huwag kang kabahan. Hindi kami mga satanista. Sadyang hindi lang kami naniniwala sa mga patron. Hindi naman po ako nag-iisip ng ganun. Ay, nagbibiro lang ako. Ay, san nga pala ang tuloy mo? Parang ang bigat niyang bag na dala mo sa likod mo. Naghahanap nga po sana ako ng matutuluyan. May paupahan po ba rito na malapit? Abay, saktong-sakto. May bakante kaming kwarto sa amin. Ako nga pala si Aling Belen. Jose, anak! Halika rito! Isang lalaki ang lumabas mula sa isang tindahan. Habang papalapit siya ay parang bumagal ang paligid. Matangkad siya at baka sa hubog ng kanyang mga braso at balikat ang pagtatrabaho sa bukid. Kulay kape ang kanyang balat na kumikinang dahil sa konting pawis at may mga matang parang palaging may ngiting itinatago. Nay, bakit po? Jose, samahan mo nga muna itong Silin po. Samahan mo si Celine sa bakanting kwarto doon sa likod ng bahay natin. Doon muna siya tutuloy. Naghahanap kasi siya ng mauupahan. Sige po, Nay. Akin na yung bag mo, Celine. Ako na magdadala. Hindi na. Kaya ko naman. Hayaan mo na, bisita ka rito.
Franco? Oh, ba't parang gulat na gulat ka? Paano ka nakarating dito? Ang kapal ng mukha mong babae ka. Akala mo ba'y matatakasan mo ko? Matapos mo kong pagnakawan. Saan mo dinala ang pera? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Magmamaang-maangan ka pa? Akala mo siguro, matatakasan mo ko. Pwes, diyan ka nagkakamali. Hindi ako makasagot. Hindi ko talaga inaasahan na mahahanap niya ako kahit nasa isang liblib na lugar na ako. Pero mabilis kong naalala ang mga koneksyon at galamay niya sa sindikato. Bago pa ako makahingi ng saklolo ay naramdaman ko ang malakas na sampal na nagpadilim sa aking mga paningin. Hindi pa siya nakontento. Isang suntok sa sikmura ang nagpabagsak sa akin sa sahig. Namimilipit na ako sa sakit. Humihingi ng tawad kahit wala akong kasalanan. Tinulak niya ako at pumasok siya sa kwarto, saka isinara ang pinto. Franco, tama na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tigil mo na to. Papatayin kita, Celine. Sisiguraduhin kong magsisisi ka na iniwan mo ko. Wag! Please, hayaan mo na lang ako. Akin ka, Celine. Akin ka lang. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi ka mabubuhay nang wala ako? Kaya ko! Kaya ko mabuhay nang wala ka. Ang totoo niyan, isang malaking pagkakamaling pinapasok kita sa buhay ko. Naging miserable ako nang dahil sa'yo! Hindi totoo yan. Minahal kita ng buong buo. Binigay ko ang lahat sa'yo. Kaya bawiin mo ang sinabi mo! Namilog ang mga mata ko nang mapansing may kinukuha siya sa likod niya. Isang malamig na bakal ang itinutok niya sa aking noo. Rinig ko ang pagtunog ng gatilyo kasabay ng halos pagtigil ng tibok ng puso ko. Pero bago pa man niya magawang iputok ang baril ay napabalikwas ako ng bangon. Hiningal ako. Basang-basa ng pawis ang likod ko at ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan. Tumingin ako sa paligid. Tahimik ang kwarto. Wala doon si Franco. Panaginip lang pala. Hindi pa man ako tuluyang nakaka-recover sa panaginip ko ay muli ako nagulat nang marinig ang mga katok. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Huwag naman sana. Ayoko magkatotoo ang napanaginipan ko. Kakarating ko pa lang dito. Tapos masusundan agad ako ni Franco. Paano na ang plano kong magsimula ng panibagong buhay? Sino yan? Silin! Ineng, gising ka pa ba? Aling Belen? Kayo po ba yan? Oo, Ineng. Ako nga. Pwede mo ba akong pagbuksan ng pinto? May dala ako. Sige po. Nakahinga ako ng maluwag. Pinahiran ko ang pawis sa noo ko at pinagbuksan siya. Nakita kong may bitbit siyang isang tray na may takip na tela. Nakangiti rin sa akin na para bang close na close kami. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Pasensya na, Ineng. Nakita kong patay ang ilaw ng kwarto mo. Pero naisip ko kasi na baka gutom ka na. Hindi ka pa kumakain simula kanina. Naku, nag-abala pa po kayo. Nakakaya naman po sa inyo, Aling Ano Belen. ka ba? Huwag kang mahiya. Ngayon na dito ka na nakatira, hindi ka na iba sa amin. Ituturing ka na namin bilang parte ng aming pamilya. At ang magkapamilya, nagtutulungan at inaalagaan ang isa't isa, di ba? Salamat po. Pumasok siya sa kwarto at maingat na inalapag sa maliit na mesa ang kanyang dala. Sa totoo lang mabait naman si Aling Belen. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang hindi ako komportable sa presensya niya. Hindi ko na lang ito gaanong pinagtuunan ng pansin dahil mas pinili kong magpasalamat sa kabutihang ipinapakita niya sa akin. Dinuguan nito at bagong saing na kanin. Specialty ko yan. Hindi pwedeng matapos ang piyesta nang hindi mo natitikman ang luto ko. Salamat po, Aling Belen. Nag-abala pa kayo. O siya, sige na. Kumain ka na. Sige po.
Dito muna ako habang kumakain ka. Ayos lang ba? Gusto ko kasing malaman kung ano bang masasabi mo sa luto ko. Pasensya ka na. Palagi kasi akong naghahanap ng paraan kung paano ko pa mas mapapasarap ang pagluluto ko. Po? Sige po. Walang problema. Medyo na-weirduhan ako sa gusto niya. Kakaiba pong lasa. Pero masarap. Sobrang sarap. Special kasi ang mga sangkap niyan, Ining. Puno ng sustansya. Ano pong sangkap dito? Secret ingredient at recipe, Ining. Lahat ng mga mahuhusay sa pagluluto, meron yan. Kaya, pasensya ka na. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Ganun po ba? Oo. Pero ipapamana ko ito sa anak kong si Jose balang araw. Mahilig din po ba siyang magluto? Hindi lang mahilig, kundi magaling talaga. Alam mo, lagi kong sinasabi na maswerte ang magiging asawa ng anak ko. Dahil bukod sa mabait at mapagmahal, magaling pa sa kusina. Ikaw, Ineng, single ka ba? Mukhang bagay kayo ng anak ko. Naku, wala pa po yan sa isip ko ngayon. Masyado pa po kasing magulong isip ko eh. Gusto ko ayusin muna ang buhay ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Sa bagay, may punto ka naman dyan. Huwag mo nalang masyadong isipin yung sinabi ko sa iyo, ha? Oo siya, sige na. Tapusin mo na yung kinakain mo. Hinintay niya talaga akong maubos ang laman ng mangkok ko bago siya tumayo. Pagkatapos ng huling subo ay biglang uminog ang paligid ko. Parang biglang bumigat ang talukap ng aking mga mata at nanlambot ang aking mga braso. Pinagpawisan ako ng malamig at pakiramdam ko. Babagsak ang katawan ko anumang oras. Aling Belen, parang nahihilo po ako. Ano? Bigla-bigla naman yata. Hindi ko po alam. Halika, aalalayan kita. Ang sama po talaga ng pakiramdam ko. Nako, baka sa sobrang pagod din sa biyahe, Ineng. Halika, umiga ka muna. Gising ka na pala. Kain na. Mainit pang mga to. Ano ginagawa mo rito? Inutusan ako ni Nanay Belen. Sabi niya sa akin, kung ano ang nangyari sa'yo kagabi, bigla raw sumama ang pakiramdam mo.
Oo, hindi ko alam kung bakit ako naggaganon. Biglang-bigla na lang sumama ang pakiramdam ko pagkatapos kong kumain. Mabuti na lang, hinilot niya ako. Nako, magaling talaga siya sa paghihilot. Parang magic yung hilot niya eh. Oo nga, medyo maayos na nga ang pakiramdam ko ngayon eh. Mabuti naman kung ganun. Ang sabi niya ay bantayan muna kita rito. Nag-aalala kasi siya sa'yo. Naku, salamat, pero hindi na kailangan. Kaya ko ng sarili ko. Napatingin ako sa pagkain pero biglang bumaliktad ang sikmura ko nang maalala ko ang itsura ng dinuguan na kinain ko kahapon. Malakas ang pakiramdam ko na ito ang dahilan kung bakit sumama yung pakiramdam ko. Yun lang naman ang huling bagay na pumasok sa sistema ko bago nagdilim ang aking paningin. Pero tinitingnan ko si Jose at napansin ko maaliwalas ang mukha niya at parang proud pa sa inihanda niya. Kaya pinipigilan ko ang dila ko at baka maka-offend pa ako nang hindi ko sinasadya. Siya na nga ito nag-aalaga sa akin. Jose, ano bang nangyari kagabi pagkatapos kong kumain? Ha? Wala na. Nung sumama ang pakiramdam mo ay hinilot ka ni nanay hanggang sa makatulog ka. Pagkatapos noon, mahimbing ng tulog mo. Kaya hinayaan na muna kita. Yun lang? Wala nang iba? Oo. Yun lang. Bakit? May problema ba? Wala naman. Pakiramdam ko lang kasi parang may nakalimutan ako eh. Baka epekto lang yan ang pagkapagod mo. Ano pa bang kailangan mong maalala? Tulog ka ng buong gabi. Sa bagay. Nako, huwag mo na lang akong pansinin. Baka nga dala lang to ng pagod at stress. Stress? May problema ka, Celine? Kung problema lang naman pala ang pag-uusapan natin, marami ako niyan. Baka abutin tayo hanggang susunod na araw kung ikikwento ko sa iyo lahat. Marami naman akong oras. Huwag na natin pag-usapan. Sinusubukan ko ng ibaon sa limot ang mga problema ko kaya nga ako nandito para magkaroon ng panibagong simula. At hindi ka nagkamali ng piniling lugar. Payapa rito. Maganda. Sigurado akong tamang-tama ang baryo namin sa hinahanap mong bagong simula. Ngayon lang kita nakita rito ah. Ikaw siguro yung bagong lipat dun sa bahay na Aling Belen? Oo, ako nga. Ako si Celine. Hi Celine, ako si Divina. Nice to meet you, Divina. Nice to meet you rin. Sa tingin ko ay halos magkaedad lang kami o marahil ay mas matanda lang siya sa akin ng ilang taon. Pero may bahid na ng pagod ang ilalim ng mga mata niya. Habang nagkukuskus kami ay naikwento niya ang kanyang buhay. Maaga siyang nag-asawa at ngayon ay may 2 anak na. Alam mo, Celine, kung hindi lang ako nabuntis at nag-asawa ng maaga, baka nasa Maynila na ako ngayon. Gusto ko sanang maging teacher noon pero heto ako ngayon, isang housewife. Wala namang masama pero alam mo yun, mas magiging masaya at kumpleto siguro ang buhay ko kung natupad ko mga pangarap ko. Naiintindihan kita. Si Mr. kasi nasa Saudi, kaya ako ang naiwan na kumakain dito sa bahay. Pero bakit mo nga pala naisipang tumira dito? Sa dinami-rami ng lugar sa Pilipinas, dito pa sa baryo namin? Tahimik kasi rito. Parang nakaka-relax.
Tahimik pero nakakatakot. Ha? Bakit naman? Maraming aswang dito, Celine. Kung may choice lang talaga ako, matagal na kaming lumikas dito. Kaso, narito ang bahay at lupa namin eh. Ito lang ang pundasyon naming mag-asawa. Hindi pa sapat ang ipon ni Mister para makabili ng matitirhan namin sa bayan. Hindi naman ako naniniwala sa mga aswang eh. Parang sa mga palabas lang naman sila nakikita. Naku, kayo talagang mga taga Maynila. Hindi kayo basta-basta naniniwala sa mga kwentong baryo. Pero mag-iingat ka pa rin. Iba ang gabi rito. Salamat. Nga pala, baka gusto mong dumaan sa bahay mamayang gabi. Birthday ng kuya ko, may simpleng handaan kami. Masaya yun. Para na rin makilala mong ibang mga kapitbahay natin. Sige pa. Salamat sa imbitasyon mo, Divina. Malapit lang kami sa inyo. Paglagpas mo lang dun sa may malaking puno ng balete, yung kulay asul na gate na may halaman sa tapat, dun, yun na yung bahay namin. Pagkatapos kong maglabas sa batis ay umuwi na agad ako bitbit ang mabigat na batya. Agad kong isinampay ang mga damit sa labas ng kwarto ko. Ramdam ko pa rin ang pagod sa mga braso ko nang marinig ko ang yabag ni Jose. Oh, Celine. Galing kang batis? Oo, naglaba ako. Ganun ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi na ba sumasakit ang ulo mo? Okay na ako, Jose. Medyo napagod lang sa labada. Masaya akong malaman na maayos ang pakiramdam mo. Salamat sa pangungumusta. Kinagabihan pumunta na ako kina Divina. Pabuti na lang at hindi ako nahirapang hanapin ang bahay nila. Malamlam ang liwanag ng mga bumbilya sa bakuran ni Divina pagdating ko. May mga tugtog na nagmumula sa radyo at dinig ang malalakas na tawanan ng mga bisita. Amoy na amoy rin ang inihaw ni Liampo at kung ano-anong pulutan. Celine, mabutit nakarating ka. Siyempre naman. Kuya Robert, siya si Celine, yung bagong kapitbahay natin. Happy birthday. Salamat. Maupo ka. At kumain ka na muna. Sinaluhan nila ako magkapatid sa pagkain. At kahit hindi ko pa sila gaanong kilala ay magaan na ang loob ko sa kanila. Naramdaman ko mabubuti silang tao at magkakasundo kami. Bakit dito mo napiling tumira sa baryo namin? Yung iba kasi ayaw lumapit dito. Maraming kwento-kwento tungkol sa aswang. Hindi ka pa natatakot? Sa totoo lang, wala akong alam sa mga kwentong yan bago ako lumipat. Sinusubukan ko lang tumira dito para sa katahimikan. Pero kung mapanganib pala talaga, aalis din naman ako agad. Mabuti na yung alam mong pinapasok mo. Pero wag kang masyadong matakot ha. Hindi naman puro katatakutan ang narito sa baryo namin. Bukod sa tahimik at presko yung hangin, mababait rin yung mga taga rito. Kung hindi nga lang dahil sa mga aswang na yan, masasabi kong perfect na yung baryo namin. Huwag mo sanang isipin na tinatakot ka namin ha. Sinasabi lang namin to para magdoble ingat ka. Naiintindihan ko. Tumayo siya at bahagyang tinapik ang mesa bago umalis para asikasuhin ng ibang bisitang kararating lang. Nang makalayo naman ang kuya niya ay may ikinuwento si Divina sa akin ng pabulong. Kilala ang kuya ko rito bilang manunugis ng aswang. Galit na galit yan sa kanila. Talaga? Pinaslang kasi ng mga aswang ang mag-ina niya. Ilang taon na yung nakakalipas. Diyos ko. Mula noon, ay naging misyon na niyang puksain ang kahit na anong kampo ng dilim na gumagala rito. Kakaiba pala ang tapang ng kuya mo. Ay nako, sinabi mo pa, walang kinakatakutan yun. Kahit medyo kinabahan ako sa mga narinig ko ay nanatili pa ako ng isang oras. Masarap din pala may kausap na ibang tao. Pero nang mapansin kong malalim na ang gabi ay nagpaalam na ako sa kanila. Pinahatid naman ako ni Divina sa kuya niya. Kaagad akong humindi dahil nahihiya ako. Pero nagpumilit talaga sila. Pasensya na sa abala ha. Hindi mo naman talaga ako kailangang ihatid pa uwi. Lapit-lapit lang ng tirahan ko dito. Maski na. Malalim ng gabi. Kaya delikado na rin sa daan.
Totoo ba yung sinabi ni Divina? Na isa kang manunugis ng aswang? Oo, totoo ang sinabi niya. Grabe. Hindi ka ba natatakot sa kanila? Meaning ko na minsan ay nakakaramdam rin ako ng takot. Pero sanayan lang siguro. Tsaka hindi ko magagawa ang misyon ko kung magpapadala lang ako sa takot. Napatalon ako sa gulat ang marinig ang malakas na pagtawag ni Jose sa akin. Hinigal siya at bakas ang takot sa kanyang muka. Mabilis naman niya akong nilapitan. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Nag-aalala ako nang mapansin kong wala ka sa kwarto ko. Pasensya ka na kung pinag-alala kita. Galing ako kay na Divina. Inimbitahan niya kasi ako sa birthday party ni Robert. Puminaon ka pare. Daig mo pang nobyo kung mag-alala. Ako na bahalang maghatid sa kanya pa uwi. Salamat. Sige Robert, salamat ulit sa paghatid mo sa akin ha. Happy birthday. Salamat Celine. Tahimik lang si Jose hanggang sa dumating kami sa tapat ng kwarto ko. Sobrang seryoso ng kanyang ekspresyon, bagay na ipinagtaka at pinag-aalala ko. Nakatitig lang siya sa kawalan at matigas ang anyo. Pumasok ka na at magpahinga. Jose, sorry na kung pinag-alala kita. Hindi ko naman kasi inasahan na pupunta ka pala dito. Kaya hindi ko na sinabi sa'yo na may lakad ako. Bago ka lang sa baryong ito, Celine. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa kung sino-sino. Mukha naman silang mabubuting tao ah. Sinasabi mo bang hindi ko pwedeng pagkatiwalaan sina Divina at Robert? Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang, kilatisin mo munang mabuti ang mga taong nakikipagkaibigan sa'yo. Naiintindihan ko. Salamat sa concern mo. Oh, anong problema? Celine, Edeng, gising ka na ba? Opo, sandali lang po. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Eto, dinalhan kita ng kape at pandesal. Ay, salamat po. Sabi ni Jose ay nawalan ka raw ng malay kagabi habang magkausap kayo. Opo. Gusto ka sana niyang asikasuhin ngayong umaga. Kaya lang ay kailangan niyang pumunta ng maaga sa munisipyo. May mga papeles daw na dapat ayusin. Ah, ganun po ba? Sige po. Salamat po sa paghahatid ng pagkain sa akin. Ining, itong akin ay paalala lang naman. Huwag mo sanang mamasamain. Hindi ka dapat basta-basta kumakain sa kung saan-saan. Sabi ni Jose, galing ka ro sa bahay ni na Divina. Siguradong kung ano-ano ang pinakain sa'yo doon, kaya ka nahilo. Mahirap na ang nagtitiwala sa kung sino-sino rito sa baryo. Gusto ko sanang isagot na sumamari naman ang pakiramdam ko nung kinain ko ang dinuguan niya nung unang gabi. Pero itinikom ko na lang ang aking bibig. Ayoko nang makipagtalo o makasakit ng damdamin. Kinuha ko na lang ang kape at hinipa ng usok nito. Naiintindihan ko po.
Alam ko namang gusto mo lang kilalanin ng mga tao rito at makipagkaibigan. Pero gaya nga ng sabi ko sa iyo, dapat ay magdoble ingat ka pa rin. Opo, hindi ko po yan kakalimutan, Aling Belen. Sige, kumain ka na. At magpahinga ka lang muna rito. Ano pong gagawin niyo? Magtiwala ka lang kay nanay. Alam niyang ginagawa niya. Pero, Palagi kang walang maalala tuwing nagigising ka sa umaga. At hindi lang ito ngayon nangyari. Maraming beses na. Kaya malakas ang kutob ko na namaligno ka. ano? Ito lang ang naisip kong dahilan sa mga pinagdadaanan mo. Kaya kailangan kong magsagawa ng ritual upang itaboy ang mga malignong ito. Ipikit mo ang iyong mga mata, Ineng. Naramdaman ko ang init ng usok na pinapalibot niya sa katawan ko. Habang ginagawa niya ito ay nagsimulang bumulong si Aling Belen.
Hindi ko maintindihan ang mga salita pero kinalibutan ako sa ginawa niya. Kumuha siya ng langis at mabilis na iginuhit ang krus sa noo ko. Sa aking mga palad at pati na rin sa aking talampakan. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni Aling Belen habang ginagawa ito. Tumingin ako kay Jose. Nakatayo lang siya sa sulok at nakatitig sa akin. Gusto ko sanang magtanong pero unti-unting bumibigat ang mga talukap ko. Unti-unti akong nilamon ng kadiliman hanggang sa tuluyan akong nawala ng malay. Kinabukasan ay pumunta na ako ng simbahan para ipagdasal ang mga nangyari sa akin. Hindi ko na kasi talaga maintindihan at nag-aalala na ako. Nakaluhod ako, nakatitig sa altar, pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Paano ko nga ba ipagdarasal ang isang bagay na hindi ko maalala? Celine? Divina, ikaw pala yan. Ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansin. Parang malayo ang tingin mo. Oo, ayos lang ako. Medyo kulang lang sa tulog. Sigurado ka? Namumutla ka at parang lagi kang balisa. Aminin mo nga, may problema ba? Ano kasi? Celine, narito ka rin pala. Tapos ka na bang magdasal? Halika, sabay na tayong umuwi. Sige, Divina. Mauna na kami. Tumingin si Jose kay Divina at bahagya itong tinaguan. Pagkatapos ay sabay na kaming naglakad palabas ng simbahan. Naiwan si Divina na kakunot ang noo at halatang hindi kumbinsido sa sagot ko. Tahimik kaming naglalakad ni Jose pa uwi dahil walking distance lang naman ito mula sa simbahan. Pero biglang huminto ang mundo ko na makita ko kung sino ang nag-aabang sa amin at nakatingin ng masama sa akin. Oh, ba't ka huminto? May problema ba? Si Franco. Ano? Sinong Franco? Akala mo ba? Makakatakas ka sa akin, Celine. Paano mo ako natunto dito? Alam mong walang imposible sa akin. Franco, please lang, hayaan mo na ako. Huwag mo na akong guluhin. Maayos ng buhay ko ngayon. Ninakawan mo ko, tapos magtatago ka rito. Sa tingin mo ba'y palalampasin kong ginawa mo? Huwag mo siyang lalapitan! Sino ka namang pakialamero ka? Galit na galit si Franco at akmang sasampalin niya ako pero mas mabilis si Jose. Nasalo niya ang kamay ni Franco at doon na nagsimula ang gulo. Suntok dito, iwas doon. Naliit ang mundo ko habang pinapanood silang magsakitan. Pero kahit mas malaki si Franco, parang may kakaibang lakas si Jose. Isang malakas na suntok sa panga ang nagpabagsak kay Franco sa lupa. Huwag ka nang lalapit sa kanya, naiintindihan mo? Hindi mo kilala kung sino kinakalaban mo. Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Franco, umalis ka na. Hindi pa tayo tapos. Sobrang sama ng tingin ni Franco sa akin habang nagpapapunas ng dugo sa labi. Paika-ika siyang umalis pero paulit-ulit niyang sinabi na hindi pa raw kami tapos at hahanapin niya ako. Pagdating sa bahay ay kaagad kong nilinisan ang mga sugat ni Jose at ginamot ko rin ang mga pasa niya sa mukha. Kahit na nagawa niyang patumbahin si Franco ay ilang beses pa rin siyang natamaan ito. Hiyang-hiya ako sa kanya habang ginagamot ang pumutok niyang labi. Salamat sa pagtatanggol sa akin, Jose. At pasensya ka na sa nangyari, ha. Sino ba kasing gagong yun, Celine? Si Franco, dati ko siyang nobyo. Siya rin ang dahilan kung bakit ako napadpad sa liblib na baryong to. Bakit? Dahil pagod na ako sa relasyon namin. Hindi ko na kayang tiisin ang mga pang-aabuso niya sa akin. Kaya nung makakita ko ng pagkakataon, ninakawan ko siya ng pera at tumakas ako. Napakademonyo pala ng lalaking yon. Natatakot ako, Jose. Miyembro kasi siya ng sindikato. Marami silang koneksyon. Kaya siguro nagawa niya pa rin akong sundan dito. Huwag kang matakot sa kanya. Nandito ako para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Kahit ano pang mangyari. Walang makakasakit sa'yo hanggat kasama mo ko.
Sa sandaling iyon, kahit alam kong nasa panganib pa rin ako, naniwala ako sa kanya. Para bang kahit ang buong mundo ang sumugod basta nasa tabi ko si Jose, ay alam kong ligtas ako. Hanggang sa hindi ko na malayang umabot na pala ako sa puntong nakadepende na ako sa kanya. Kay Jose na ako kumukuha ng lakas at unti-unti na rin niya nakukuha ang aking tiwala. Pero nagbago ang lahat. Nang isang umaga nagising akong hubot-hubad at tanging kumot lang ang nakatakip sa aking katawan. Nanigas naman ako nang makitang mahimbing na natutulog sa tabi ko si Jose at nakahubad rin siya. Jose, Celine, anong problema? anong ginawa mo sa akin? Ano? Umamin ka. Pinagsamantalahan mo ba ako habang wala akong malay? Teka lang, ano bang sinasabi mo? Ba't mo ko pinagbibintangan? Alam mo ang kondisyon ko. Na ang lahat ng mga nangyayari sa akin sa gabi nabubura sa isip ko pagdating ng umaga. At dahil dito, nagawa mo akong pagsamantalahan. Alam mong hindi ko magagawa ang bagay na binibintang mo sa akin. Uuwi na sana ako kagabi. Pero niyakap mo ko. Umahagulgul ka. Dahil takot na takot ka. Naisip mo na naman kasi si Franco. Sabi mo huwag kitang iiwan. Ano? Hindi ko maalala yan. Pagkatapos, ikaw mismong humalik sa akin. Hindi kita punersa. At siguro'y pareho tayong nadala ng sitwasyon. Kaya mula sa simpleng paghahalikan, ay may nangyari talaga sa atin. Wala akong maalala. Masakit, Celine. Ayos lang naman sa akin kung hindi mo kayang suklian tong nararamdaman ko. Pero wag mo naman akong saktan ng ganito. Na parang wala akong kwentang tao. Ano? Gusto mo ako? Manhid ka ba? Sa tingin mo ba magkakaganito ako kung hindi? Hindi na siya naghintay ng sagot ko. Mabilis nang kinuha ang kanyang damit. Nagbihis nang hindi tumitingin sa akin at lumabas ng kwarto. Naiwan akong tulala. Yakap-yakap ang sarili ko habang naririnig ang malakas na pagsara ng pinto sa labas. Gusto kong sumigaw at magmura. Para akong mababaliw sa mga piraso ng alaala na ayaw mabuo sa aking isip. Nagbihis ako at nagpansyang magsimba. Pero hindi pa ako nakakalayo sa bahay nang makasalubong ko si Divina. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib at habol ang kanyang hininga. Divina? Anong nangyayari sa'yo? Saan ka pupunta? Sa simbahan. Mamaya ka na pumunta doon. Ha? Halika, samahan mo na muna ako. Saan? Doon sa kakahuyan, may natagpuan silang bangkay. Ano? May bagong biktima na naman ng aswang. Dahil sa kuryosidad ay sumama ako sa kanya. Pagdating namin sa gilid ng gubat ay nakapalibot na ang mga tao doon at may mga pulis na naglalagay ng dilaw na tape. Nakipagsiksikan kami ni Divina hanggang sa makarating sa unahan at halos musuka ako sa aking nakita. Si Franco. Nakalubog ang kanyang katawan sa mga tiyong dahon pero hindi mo maipagkakaila ang itsura niya. Wakwak ang kanyang tiyan mula dibdib hanggang puson, parang hinati ng isang dambuhalang kuko. Nakalawit ang kanyang mga bituka na parang mga maputlang bulate sa ibabaw ng lupang nagkulay itim dahil sa natuyong dugo. Dilat ang mga mata niya at nakabukas ang kanyang bibig. Diyos ko! Divina, anong ginagawa niyo dito? Sinama mo pa talaga si Celine. Narinig ko kasi ang sabi ng mga kapitbahay na may bagong biktima na naman daw ang mga aswang. Napaka-chismosa mo talaga. Ay naku, kailan ba talaga tayo titigilan ng mga halimaw na yan?
Jose, Oh, Celine, ikaw pala yan. pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang. Tungkol saan? Tungkol doon sa nangyari. Alam mo na siguro kung anong tinutukoy ko. Celine, Ilang araw na rin kasi tayo hindi nag-uusap eh. At ayokong ganito tayo palagi. o sige, mag-usap tayo. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko sanang mag-sorry sa'yo. Yung mga naisip ko, yung mga bintang ko, dala lang siguro ng pagod at gulo ng isip ko yon. Sorry kung napag-isipan kita ng masama. Wala yun, Celine. Naiintindihan ko. Talaga? Oo. Masyado lang din ako nagpadala sa emosyon ko. Kaya hindi ko na nagawang alalahanin ang sitwasyon mo. Natural, ganun talaga magiging reaksyon mo. Salamat talaga sa pag-intindi mo sa akin, Jose. Parang nabunutan ng tinik ang dibdib ko nang ngumiti siya sa akin. Naramdaman ko kasing tuluyan na nga niya akong pinatawad. At mula noon, mas naging close pa kaming dalawa sa isa't isa. Halos araw-araw kaming magkasama at mas naging komportable na rin ako sa presensya niya. Isang gabi pagkatapos ko maghapunan, kumatok siya sa kwarto ko. Pinagbuksan ko siya ng pinto at laking gulat ko na makitang may dala siyang kumpol ng mga sariwang bulaklak. Para sa'yo. Salamat. Nag-abala ka pa. Nakakaya naman sa'yo. Celine, Hmm? gusto sana kitang ligawan. Talaga? Alam kong hindi maganda ang naging karanasan mo sa dati mong nobyo. At baka natatakot ka ng magmahal ulit nang dahil sa kanya. Pero hayaan mo sana akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Pangako, hindi mo to pagsisisihan. Hayaan mo lang sana akong ligawan ka. Oo, Jose. Pumapayag ako. Bakas ang labis na kasiyahan sa mukha niya nang marinig ang sinabi ko. Pinapasok ko naman siya sa kwarto. At pagkasara ko ng pinto ay lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko at dahan-dahang idinampi ang labi niya sa akin. Inalikan ko naman siya pabalik hanggang sa biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Unti-unting nagdilim ang paligid ko. Nawala ang ingay ng mga kuliglig at hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Kinaumagahan nagising akong katabi si Jose. Pareho kaming walang saplot sa ilalim ng kumot. Pilit kong inaalala ang nangyari kagabi pero kagaya ng dati. Blanko na naman ang isip ko. Kinabahan ako pero agad kong pinigilan ang sarili ko. Ayokong pag-isipan na naman siya ng masama kagaya ng ginawa ko dati. Sakto namang nagising siya at agad akong hinila palapit. Gising ka na pala. Oo. Kakagising ko lang. Good morning. Good morning din. Huwag ka mag-alala. Alam kong naguguluhan ang isip mo ngayon. Hindi mo na naman siguro naaalala kung anong nangyari kagabi. Ganun na nga. Pasensya ka na, Jose. Ayos lang. Naiintindihan ko. Pero gusto kong malaman mo na sobrang saya natin kagabi. Pinaramdam natin kung gaano natin kagusto ang isa't isa. Mahal na mahal kita, Celine. Ikaw lang babaeng minahal ko ng ganito katindi. Patuloy niya ako niligawan at walang araw na hindi niya ako pinasaya. Talagang pinatunayan niya na totoo ang pagmamahal niya sa akin. Lumipas ang 2 buwan na masuyong panliligaw. Hanggang sa isang hapon habang nakaupo kami sa silong ng puno, ay ibinigay ko na sa kanya ang matamis kong oo. Abot langit naman ang tuwa ni Aling Belen nang mabalitaan ang tungkol sa amin. Inimbitahan niya akong maghapunan sa bahay nila upang i-celebrate daw ang magandang balita. Natuwa naman ako at kaagad siyang pinaunlakan sa imbitasyon niya. Nang araw ding yun, pumunta ako sa simbahan upang magdasal at magpasalamat sa magandang nangyari sa buhay ko. At muli ko namang nakasalubong si Divina sa simbahan.
Iba ang ganda natin ngayon, Selena. Maaliwala sa mukha mo. Mukhang masayang-masaya ang kaibigan ko. Masaya talaga ako, Divina. Kami na ni Jose. Talaga? Naku, masaya ako para sa inyo. Deserve mong maging masaya. Salamat. Bagay na bagay kayo. Ipagdarasal kong relasyon yung dalawa. Sa wakas, nagkanobya na rin si Jose. At ikaw pa talagang bumihag ng puso niya. Maswerte siya sa'yo. Salamat. Maswerte rin naman ako sa kanya. Pagdating ng hapunan ay bitbit ko ang isang balot ng tinapay bilang pasalubong nang pumunta ako sa bahay ni Aling Belen at Jose. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi dahil sa hindi ko sila kilala, kundi dahil sa unang pagkakataon. Hindi na lang ako basta kapitbahay o nangungupahan sa kanila. Nobya na ako ng kaisa-isang anak ni Aling Belen. Sinalubong ako ng sari-saring bango ng niluto niya. May amoy ng sinigang na hipon at ang nanunuot na bango ng bawang mula sa fried rice. Sa dulo ng hapag naman ay nakaupo si Jose. Agad siyang tumayo para ipaghila ako ng upuan. Ilang saglit lang ay sabay na kaming kumain ng hapunan. Kain ka lang ng kain, Celine. Especially itong luto ko dahil special ang balitang natanggap ko. Salamat po ulit. Nag-abala pa kayo, Aling Belen. Siyempre naman, hindi basta-basta ang araw na to para sa akin. Special ito. Masayang masaya ako dahil sa wakas ay sinagot mo na rin itong si Jose. Maraming salamat, mahal. Sobrang laking bagay nito para sa akin. Hindi mo pagsisisihan ang desisyong ito, Ining. Hindi ka sasaktan ng aking anak. Masaya kaming nagkukwentuhan habang kumakain, pero napansin ko ang isang baso ng inumin na inilapag ni Aling Belen sa harap ko. Kulay lila ito na parang katas ng kung anong prutas. May kakaibang bango na medyo nakakahilo. Pero ang sabi niya ay pamparelax daw ito. Siya raw mismo ang nag-extract nito mula sa mga halamang gamot. Nagtiwala ako sa kanya at ininom ko ang nasa baso. Matamis ito na may kaunting pait sa dulo. Napansin kong nakatingin lang sa akin si Jose na parang hinihintay ang reaksyon ko. Umiti ako nang maubos ko ang inumin. Masarap naman, pero parang umiinit ang pakiramdam ko sa bato. Habang tumatagal ang hapunan ay unti-unti namang bumibigat ang aking paningin. Para bang nawawala ako sa sarili ko at lumulutang na ang aking isip. Ang huli kong natandaan ay ang marahan niyang pag-alalay sa akin patayo, habang si Aling Belen naman ay tahimik na nagliligpit ang mga pinagkainan at hindi man lang nagulat sa bigla kong panghihina. Anong ginagawa ko dito sa kagubatan? Paano ako nakarating dito? Akala mo siguro maayos na ang buhay mo ngayon, ano? Franco, anong ginagawa mo dito? Patay ka na! Hindi ka paligtas, Celine. Sa katunayan, mas matinding impyerno ang napasukan mo. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo kilala ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. At balang araw ay pagsisisihan mo ito. Hinihingal pa ako nang magising ako mula sa masamang panaginip na yon. Parang totoo talagang nakaharap ko si Franco. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili ko. Lumingon ako sa paligid at napansing nasa loob ako ng isang lumang kwarto. Marahil ay nasa mansyon pa rin ako ni Aling Belen. At kagaya ng inaasahan, hindi ko na naman maaalala kung ano ang mga nangyari kagabi. Bumangon ako at lumabas ng kwarto para hanapin si Jose. Ilang beses ko siyang tinawag pero walang sumasagot. Nag-e-echo lang ang boses ko sa mahabang pasilyo ng lumang mansyon. Habang naglalakad ay nadaanan ko ang mga nakahilerang lumang portrait sa dingding na para bang sinusundan nila ako ng tingin. Kinalabutan ako habang pinagmamasdan ang itsura ng mga ninuno nila, pero sinubukan kong hindi nilang sila pansinin. Nakarating ako sa isang dulo ng mansyon na hindi ko napupuntahan. Mas madilim ito at mas malamig ang simoy ng hangin. Huminto ako nang may naamoy akong kakaiba. Malansa
Parang amoy ng basang kalawang na hinaluan ng nabubulok na basura. Sinundan ko ang amoy hanggang sa dulo ng pasilyo. May isang pinto doon na bahagyang nakabukas. Sumilip ako sa siwang at nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko si Jose na nakatayo doon. Nakatalikod siya sa akin. Suot ang isang apron na punong-puno ng mancha ng dugo. May hawak siyang malaking patalim. Malakas at mabilis ang pagbagsak ng patalim sa ibabaw ng isang kahoy na chopping board. May mga piraso ng karne na tumatalsik sa sahig. Hingal na hingal siya at para bang may galit ang bawat pagbaba ng kamay niya. Papasok na sana ako doon at tatawagin siya nang may biglang humawak sa balikat ko. Gising ka na pala, Ineng. Aling Belen, kayo po pala yan. Bakit po dyan nagtatadtad ng karne si Jose? Diyan namin iniimbak ang mga karning niluluto namin. Bakit po? Di po ba dapat nakalagay ang mga yan sa freezer nyo sa kusina? Basta wag mo na lang itanong. May sarili kaming pamamaraan ng pag-iimbak ng mga karne. Kagaya ng may sarili rin kaming pamamaraan ng pagluluto. Isa ito sa mga secret recipe na sinasabi ko. Huwag mo munang istorbohin si Jose. Masyadong focus yan sa pagtatadtad ng karne na para bang diyan nakasalalay ang buhay niya. Ganun po ba? O siya, halika na. Ipinaghanda na kita ng almusal. Sigurado akong gutom ka na. Naiintindihan kita, Celine. At sa totoo lang, hindi kita masisisi kung nag-iisip ka ng masama ngayon. Hindi ko gusto tong mga naiisip at nararamdaman ko. Mahal ko si Jose. At mahalaga siya sa akin. Kaya ako nga siya sinagot, diba? Pero hindi ko maalis sa sarili kong pagdudahan siya eh. Alam ko, nakakapagduda naman kasi talaga yung mga napapansin mo sa kanya. At kailangan mong malaman ang totoo para mapanatag ang isip mo. Pero paano? May naiisip akong paraan. Halika, sumama ka sa akin sa bahay. Puntahan natin si Kuya Robert. Ha? Ano naman ang kinalaman ng kuya mo dito? Basta magtiwala ka lang sa akin. May hinala ako kung anong nangyayari sa iyo. Pero kailangan nating makasiguro. At si Kuya ang alam kong makakatulong sa atin. Nagtaka ako pero sumama pa rin ako sa kanya. Sa puntong yon ay desperado na ako at naisip ko na wala namang mawawala kung susubukan ko ang naiisip niya. Pagdating namin sa bahay nila ay sinalubong kami ng amoy ng tuyong dahon at insenso. Agad kaming naupo sa tapat ni Robert at ikinuwento ni Divina ang lahat ng mga sinabi ko sa kanya kanina. Dito ko naman nalaman na bukod pala sa pagiging isang manunugis ng aswang, may kakayahan pala si Robert na manggagamot. Bagaman hindi pa raw ito ganon kagaling pero patuloy itong natututo mula sa isang mahusay na albularyong nagpapasa ng mga kaalaman nito. May itim na enerhiyang nakakapit sa'yo, Celine.
Sinasabi ko na nga ba? Yan kaagad ang pumasok sa isip ko nang ikwento mo sa akin ang pinagdadaanan mo. Anong klaseng itim na kapangyarihan? Ang sabi kasi ni Aling Belen, na maligno raw ako. Hindi. Hindi ito kagagawa ng maligno. Sino naman ang gumawa nito sa akin? Hindi ko pa matukoy kung sinong nasa likod ng lahat ng to. Pero hindi ito basta nakalimot ka lang. May naglagay nito sa'yo para kontrolin ang malay mo. Para itago sa'yo ang katotohanan. Kung ano man ang katotohanan yun, yun ang kailangan mong malaman, Celine. Ito ang susi para maayos mo ang problema mo. Paano? Ito. Isuot mong kwintas na to. Ibinigay ni Robert sa akin ang isang kwintas. Gawa ito sa isang itim na tali na may pendant na maliit at kulay asul na bato na parang kristal. Pero kapansin-pansin na may nakaukit na kakaibang simbolo sa paligid nito. Ayon sa kanya, ito raw ang nagsisilbing proteksyon ko mula sa itim na kapangyarihan. Makakatulong raw ito para manatili akong gising at upang hindi mabura ang alaala ko. Nag-aalinlangan ako. Parang ang bigat pakinggan ng itim na kapangyarihan. Pero mas nanaig ang kagustuhan kong malaman ang katotohanan. Isinuot ko ang kwintas at mabilis itong isinuksok sa ilalim ng damit ko, malapit sa dibdib. Salamat. Tatagan mo ang loob mo, Celine. Malakas ang kutob ko na hindi magiging madali ang mga susunod na mangyayari. Pero naniniwala akong kakayanin mong lahat ng to. Matapang ka. At wag kang makakalimot na magdasal. Tama si Divina. Kumapit ka sa Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Tatandaan ko yan. Salamat. Anong nangyayari sa akin? Mahal! Jose! Huminahon ka. Oo, alam ko, gutom ka na. Huwag ka mag-alala. Narito na ako. Anong nangyayari sa akin? Huminahon ka. Napansin kong may dala siyang isang malaking supot na parang may tumatagas na likido. Ipinatong niya ito sa mesa at agad siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko at tinalikan ako ng mapusok. Puno ito ng pagnanasa, pero may kasamang kakaibang pait. Kasabay nito ay naramdaman ko ang isang matinding gutom. Hindi ito gutom sa kanin o ulam. Isang klase ng pagkagutom na nagpapakulo sa aking dugo. Sa gitna ng paghahalikan namin, ay napansin ko ang pagpatak ng luha sa pisngi ni Jose. Huminto siya at tumingin sa mga mata kong hindi na tao ang itsura. Mahal na mahal kita, Celine. Bakit ako nagkaganito? Paano to nangyari? Tahan na. Huwag ka mag-alala at hindi kita iiwan. Narito na naman ako para alagaan ka. Jose! Hinanda ko na ang iyong totoong hapunan sa gabing ito, mahal. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, kahit ano.
Hindi ko na narinig ang mga sumunod niyang sinabi. Tuluyan na kasi akong nawala sa katinoan ko. Parang may kung anong hayop sa loob ko ang kumawala. Patakbo ako lumapit sa mesa at marahas na binuksan ng supot. Nanigas ako ng isang saglit nang makita ang mga pirapirasong laman at bahagi ng katawan ng tao sa loob. Pero nilamon na yata talaga ng gutom ang aking katinoan. Walang pag-aalinlangan kong dinakma ang mga yon at sinimulang lamunin. Samantala nakatayo lang sa gilid si Jose at umiiyak habang pinapanood ako. Ang halimaw na minamahal at binubuhay niya. Sobrang bigat ang pakiramdam ko pagkatapos kainin ang mga pagkain nasa loob ng supot. Mabigat ang mga mata ko at tuyong-tuyo na ang aking mga lalamunan na para bang puno ito ng buhangin. Ang huling naaalala ko lang ay ang malapot at malansang likido sa bibig ko. Ang lasa ng laman na hindi ko dapat kinain. Pagkatapos noon ay nilamon na ako ng dilim. Pero nang magising ako kinabukasan, ay muling nagbalik sa alaala ko ang mga nangyari kagabi. May mabigat na braso na nakapalupot sa bewang ko at napansin ko katabi ko pala si Jose. Gising na siya, nakatagilid at direktang nakatingin sa akin. Walang purap ang kanyang mga mata. At parang binabasa ang bawat linya ng mukha ko. Gising ka na pala. Bitiwan mo ako. Bakit? Anong problema? Anong nangyayari sa akin, Jose? Bakit? Bakit ano? Normal na ulit ang itsura ko ngayon. Pero hindi ako pwede magkamali sa naalala ko. Hindi yun isang masamang panaginip lang. Hindi kita naiintindihan. Ano bang pinagsasasabi? Paano ako naging aswang? Mahal pa kita. At huwag mo susubukang magsinungaling. Huwag na huwag mong guguluhin ang isip ko, Jose. Dahil sigurado ako sa nangyari kagabi. Naaalala mo? Oo! Lahat! Ang gutom, ang dugo, lahat! Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo ako lukuhin! Huminga siya ng malalim at yumuko. Hinawakan niya ang kanyang ulo para bang pinag-iisipan kung paano uumpisahan ang isang kwentong alam niyang wawasak sa akin. Sa huli, tumingin siya sa akin ng may pagsisisi. Si Nanay Belen. Siya ang may gawa ng lahat ng to. Anong kinalaman ng nanay mo dito? Matagal na niyang gustong ipasa sa akin ang sumpa. Gusto niyang maging katulad niya ako. Pero hindi ko kaya. Hindi ko matatanggap ang ganong uri ng buhay. Ilang taon niya akong kinumbinse. Pinilit. Pero nanindigan ako. Aswang ang nanay mo? Oo, tama ka. At nung dumating ka rito sa baryo, nakita niya kung paano kita tingnan. Naramdaman ka agad niya na may gusto ko sa'yo. Nakita niyang kahinaan ko. Anong ginawa niya? Nung unang gabi mo rito, ay niyanggaw ka niya. Yung dinuguan ay pinakain niya sa'yo. Doon nagsimula ang lahat. Doon pumasok sa katawan mo ang sumpa. Diyos ko! Bukod sa pagiging aswang, ay marami rin kaalaman si nanay sa itim na kapangyarihan. May iba pa siyang mga hinalo sa dinuguang yon. Ito ang dahilan kung bakit nawawala ang alaala mo. At kung bakit nag-iibang pakikitungo mo sa akin sa gabi. Anong ibig mong sabihin? Nung gabing nawalan ka ng malay, pagkatapos mong kainin ang dinuguan, pinuntahan kita dito sa kwarto mo. Celine, ayos ka lang? Jose, nandito ka pala. Mabuti naman naisip mong bisitahin ako. Anong nangyari sa'yo? Sumama raw ang pakiramdam mo. Hindi, ayos na ako. Maayos na ang pakiramdam ko. Dahil narito ka na. Celine, Pakisabi naman sa nanay mo. Dala niya ulit ako ng dinuguan niya, ha? Ang sarap-sarap kasi. Nabitin ako. Parang nalalasahan ko pa rin ito hanggang ngayon. Diyos ko. Anong ginawa ni nanay sa'yo? Wala. Ano ka ba? Pinakain niya lang ako ng dinuguan. Pero ako may gagawin sa'yo. Ano? Jose,
Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam ko na agad na nahanap ko ng lalaking mamahalin ko. Napakagwapo mo. Napakakisig. At alam ko, gusto mo rin ako, hindi ba? Tinawag kita, lumingon ka lang, na parang hindi ako kilala. Bakit parang may bigat sa titig mo? May lihim akong di maunawaan. Pero kapag lumubog na ang araw, may ibang anyo kang bumabalik sa'kin. Sa dilim lang ako marunong magmahal. Sa liwanag, ako'y nawawala rin. Sa gabi ka akin, sa haplos mo lang ako nagiging totoo. Sa dilim mo ako hinahanap, sa araw mo ako'y binubura. Kung alaala ang kapalit ng pag-ibig mo, handa akong mahalin ka, yakapin mo ako. Yakapin mo ako ngayong gabi. Ayon sa kwento ni Jose, tumayo raw ako mula sa pagkakaupo ko sa kama. Pagkatapos ay nilapitan ko siya at tinitigan bago siya hinalikan ng sobrang agresibo. At dahil aminado siyang may nararamdaman na siya para sa akin noon, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nadala siya ng nararamdaman niya, kaya hinalikan niya din ako pabalik. Ito raw ang unang gabi na may nangyari sa pagitan naming dalawa. At dito niya naramdaman na may pag-asa siya sa akin, na posibleng nasuklian ko ang pagmamahal niya. Pero habang magkatabi kami sa kama ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aling Belen. Mahusay. Tagumpay ang plano ko. Nay, anong ginawa mo kay Celine? Huminahon ka, anak. Huwag kang magalit. Ginawa ko ito para sa iyo. Maglolokohan pa ba tayo? Pareho nating alam na hindi mo to ginawa para sa akin. Ginawa mo to para makuha mo ang gusto mo. Hindi na mahalaga kung ano ang intensyon ko. Ang importante ay masaya ka ngayon. Ginawa mo siyang aswang. Ginawa mo siyang isang halimaw na katulad mo. Pero ang aswang na to ang magiging dahilan kung bakit magiging maganda at masaya ang buhay mo. Tanggapin mo na ang sumpa, anak, para maging katulad mo na si Celine. Sa gitna ng pag-uusap nilang mag-ina ay bigla ko raw tinulak si Jose. At parang hayop na sinunggaban ko ang dalang supot ni Aling Belen. Puno ito ng laman ng tao na mabilis kong kinain. Para raw nadurog ang puso ni Jose habang pinagmamasdan ako ng mga oras na yon. Pero alam niyang wala na siyang magagawa para tulungan ako. Hindi na matatanggal ang sumpang inilagay ni Aling Belen sa aking sistema. Kaya naman pinangako niya sa kanyang sarili na aalagaan niya ako. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari sa akin. Kaya't ginawa niya ang lahat upang makabawi sa akin kahit papaano. Hindi ko pa rin tinanggap ang sumpa sa pagiging aswang. Hindi ko talaga kaya. Pero ano pang habang kaibahan ko sa isang aswang ngayon? Kung tutuusin, ay mas masahol pa ako sa kanila. Bakit mo nasabi yan? Dahil maraming beses na akong pumatay ng tao para may maipakain ako sa'yo. Ano? Mas pinili kong maging isang mamamatay tao. Dahil ayokong ikaw mismo ang pumatay ng mga inosenteng tao. Dahil alam kong hindi mo mapapatawad ang sarili mo pag nalaman mo ito. Hindi ito maaari! Tawad, Celine. Kung hindi sana ako nagkagusto sa'yo, hindi rin sana ito mangyayari sa'yo. Hindi! Patawad dahil wala akong ibang magawa para tulungan ka. Ikaw ba ang pumatay kay Franco? Oo. Ako nga. Naisip ko, wala na rin namang mawawala sa akin. Total ay isa rin naman akong kriminal. Papatayin ko na lang ang taong kinatatakutan mo.
Pinakain mo rin ba sa akin ang katawan niya? Hindi. Alam kong pandidirian mo ang hayop na yon. Pero pinatay ko siya sa paraang iisipin ng mga tao na aswang ang may gawa nun sa kanya. Alam kong mali yun. Isang malaking kasalanan. Pero hindi ko ito pinagsisihan. Hindi ko pa alam kung paano ipoproseso ang mga bagay na narinig ko. Kaya naman pinalabas ko muna siya ng kwarto. Hindi ko pa siya kayang harapin at kausapin. Ramdam ko ang bigat ng tingin niya sa akin. Yung pag-aalala na nauuwi sa pag-aalinlangan. Umakbang siya palapit pero itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Narinig ko ang malalim niyang buntong hininga bago dahan-dahang sumara ang pinto. Sa wakas mag-isa na lang ako. Doon na bumuhos ang aking emosyon. Humagulgol ako sa unan at sinusubukang lunurin ang sarili kong boses. Buong araw akong nakakulong sa kwarto hanggang sa nakarinig ako ng katok, si Aling Belen. Mabilis ko siyang pinagbuksan ng pinto at sinalubong ng galit na ekspresyon. Celine, mag-usap tayo. Hayop kang matanda ka. Dinoko mo ko. Pinaniwala mo ko na isa kang mabuting tao. Pero anong ginawa mo? Isinumpa mo ako! Hindi ka paganap na aswang, Celine. Ano? Nakakaramdam ka lang ng gutom sa laman. Pero tingnan mo, nakakapasok ka pa sa simbahan, di ba? Iba ang uri natin. Hindi kita maintindihan. Kailangan muna ng basbas ng ating Panginoon, ng demonyo, bago ka tuluyang maging kauri namin. Kapag nangyari yun, doon mo pa lamang magagawa ang mag-ibang anyo. Kahit anong hayop na naisin mo, makakaya mo. Kung ganun, may pag-asa pa para hindi ako tuluyang maging aswang. Ganun na nga. Aling Belen, parang awa niyo na. Alisin niyo to sa akin. Ayoko nito. Tanggalin niyo ang sumpa. Isa lang ang paraan, Ineng. Kailangan mong humanap ng pagpapasahan nito. Hanggat wala kang nakikitang kapalit, mananatili sa katawan mo ang sumpa. Ngumisi siya at binigyan ako ng misteryosong tingin. Para bang sinasabi niya sa akin na alam ko na kung ano ang ibig sabihin niya. At oo, tama siya. Alam ko nga kung ano ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang ipasa ko ang sumpa sa anak niyang si Jose. Pero paano ko gagawin ito? Mas pinili pa nga ni Jose na maging isang mamamatay tao kaysa maging aswang. Buong araw ko itong pinag-isipan, pero wala na talaga akong mahanap na paraan kahit anong gawin ko. Ayoko rin namang mandamay ng ibang inosenteng tao para lang solusyonan ang problema ko. Kinagabihan ay muli akong pinuntahan ni Jose sa aking kwarto. Umalis ka muna, Jose. Hindi pa ako handang makipag-usap. Hindi pwede. May kailangan akong gawin. Anong gagawin mo? Kung anong nararapat. Hindi kita maintindihan. Teka, itiwan mo nga ako. Ano tong ginagawa mo? Jose, ano ba? Nasasaktan ako. Pasensya ka na. Pero kailangan ko tong gawin. Hindi siya nakinig sa akin at patuloy akong hinawakan. Nanlaban ako. Sinipa ko siya at kinalmot, pero talagang mas malakas siya. Gamit ang makapal na lubid ay iginapos niya ang mga kamay at paa ko sa poste ng kama. Sumigaw ako ng malakas at kasabay nito ay naramdaman ko ang matinding kirot sa buong katawan ko. Parang binabali ang aking mga buto sa loob. Nagumpisang humaba ang aking mga kuko. Nag-iba ang paningin ko at naging mas matalas at mas madilim. Napansin ko namang naglabas siya ng isang maliit na bote ng langis. Patawad, Celine. Pakawalan mo ako! Kailangan kong itama ang mga pagkakamali ng sarili kong ina. Ano? Magtiwala ka lang sa akin. Narinig kong binibigkas niya ang isang orasyon na hindi ko maintindihan. Ipinahid naman niya ang malapot at mainit na langis sa aking noo hanggang sa aking dibdib. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang may hinihigop na puwersa mula sa kaloob-looban ko.
Isang itim na usok ang parang lumalabas mula sa aking balat at dahan-dahan itong gumagapang patungo sa mga kamay ni Jose na nakahawak sa akin. Sumigaw ako sa sakit at naramdaman ko na parang lumilipat ang sumpa mula sa katawan ko patungo sa kanya. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata at ang paghaba ng kanyang mga kuko. Nagsimulang mamilipit sa sahig si Jose. Yakap-yakap ang sariling katawan habang unti-unting lumalabas ang kanyang mga pangil. Hingal na hingal si Jose sa sahig at ang mga kuko niya ay bumaon sa semento. Samantala unti-unting bumalik sa normal ang anyo ko. Lalapitan ko sana siya pero biglang bumukas ng malakas ang pinto. Tagumpay! Sa wakas, Celine, naipasa mo na ang sumpa sa aking anak. Plinano mo ang lahat ng... Oo! Ginamit kita. Dahil alam kong hindi ka matitiis ng anak ko. Mahal na mahal ka niya. Anong klase kang ina? Wala kang karapatang husgahan ako. Dahil ginawa ko lang kung ano sa tingin ko ang tama. Halos maglumpasay sa tuwa si Aling Belen hanggang sa napansin kong lumagutok ang mga buto niya sa katawan. Sa harap ko mismo ay nagsimulang humaba ang kanyang dila at naging kulay putik ang kanyang balat. Nakita ko na rin ang anyo niya bilang aswang. Anak, isa ka na ring aswang na tulad ko. Sa susunod na kabilugan ng buwan, pababasbasa na kita sa ating Panginoon. Wag mo kong hawakan! Anak, Hindi kita ina! Isa kang alimaw! labas tangan! Mga kasama! Ngayon na! Robert! Laking gulat ko nang pumasok si Robert kasama ang 5 lalaki na may hawak na sulo at matatalas na itak. Nagkagulo sa loob ng maliit na kwarto. Parang kidlat sa bilis ang galaw ni Aling Belen. Tumalon siya sa kisame at mabilis na kinalos ang isa sa mga manunugis. Pero handa si na Robert. Bawat sugod ni Aling Belen ay sinalubong nila ng mga pilak na bala at mga orasyon. Habang abala ang lahat sa bakbakan, gumagapang naman si Jose palapit sa akin. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinakalaga ng mga tali sa paa at kamay ko. Tumakbo ka na, Celine. Huwag kang lilingon! Pero ikaw... Hayaan mo na ako. Unahin mo na ang sarili mo. Jose! Sige na! Takbo! Halos madapa-dapa ako habang palabas ng pinto. Rinig ko ang sigawan at ang pagkiskis ng bakal sa semento at ang nakakangilong hiyaw ni Aling Belen. Huminto ako sa may bakuran, hinihingal at lumingon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakita ko ang huling sandali ni Aling Belen. Isang mabilis na taga sa leeg ang tumapos sa kanya. Bumagsak ang kanyang katawan sa sahig at wala ng buhay. Napahagulgol ako. Inaasahan kong si Jose na ang susunod. Nakita ko lumapit si Robert kay Jose na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng silid. Nakayuko at handa nang tanggapin ang kamatayan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo pabalik para harangan si Robert. Pero parang napako ang mga paa ko sa lupa. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong gawin. At hindi ko rin alam kung tama ba ang nararamdaman ko. Pero nagulat ako nang ibinaba ni Robert ang kanyang itak. Tumayo ka dyan, Jose! Bakit? Bakit hindi mo pa ako tapusin? Narinig ko kayo kagabi. At alam kong hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Matagal ko nang binabantay ng nanay mo. At naghihintay lang ako ng ebidensya. Hanggang sa narinig ko ang mga sinabi niya kay Celine kanina. Alam kong hindi mo ginusto to. Alam kong sinalo mo lang ang sumpa para iligtas si Celine. Dahil gusto kong gawin ang tama. Gusto kong ituwid ang pagkakamali ng nanay ko. Hindi niya dapat dinamay si Celine. At dahil dyan, ay naniniwala ako mabuti kang tao, Jose. Pero hindi ka na pwedeng manatili rito. Oras na malaman ng buong baryo ang anyo mo. Hindi ko na kayo mapoprotektahan. Umalis ka na. Ngayon din. Dahan-dahang tumango si Jose at tumayo. Lumapit siya sa akin. Bagaman nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang muka, nakita ko ang itim sa paligid ng kanyang mga mata. Ang tanda ng sumpa na dapat sana ay sa akin. Gusto niyang humakbang palapit. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang yayakapin ako pero bigla na rin siyang napaatras.
Tinignan niya ang sarili niyang mga kamay. Ang mga kamay na maaaring pumatay anumang oras. Celine, patawarin mo ko sa lahat ng masasamang bagay na nangyari sa'yo. Hindi mo to kasalanan. Ang totoong may kasalanan ay si Aling Belen. Mahal na mahal kita. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Totoo nga bang mahal kita? O baka nadala lang ako ng itim na kapangyarihan na inilagay ni Aling Belen sa sistema ko? Hindi ko na alam kung anong totoo. Naiintindihan kita. At hindi rin kita pipiliting mahalin pa ako. Ang totoo niyan, mas gusto kong kalimutan mo na lang ako. Bitiwan mo na ang lahat ng mga alaala natin at magsimula ng panibagong buhay. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko dahil sa mga huling salitang sinabi niya. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo patungo sa madilim na kagubatan. Hanggang sa mawala na siya sa aming mga paningin. Napaluhod naman ako habang umiiyak. Nilapitan naman ako ni Robert ng kanyang mga kasama upang pakalmahin. Kahana Celine, tapos na ang madilim na kabanata ng buhay mo. Bakit ganito? Ba't ako nasasaktan? Normal lang ang nararamdaman mo. Mahirap iproseso ang lahat ng to. Naguguluhan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Dahan-dahan lang. Hindi mo kailangang magmadali. Darating ang araw na maiintindihan mo rin ang lahat ng nangyari. Dinala ko ni Robert sa bahay ng isang magaling na albularyo na siyang nagtuturo sa kanya kung paano manggamot. Nagsagawa sila ng isang ritual upang tuluyang raw tanggalin ang sumpa sa aking katawan. Gusto nilang makasiguro na wala na talagang kahit konting itim na kapangyarihan ang nananatili sa aking sistema. Cleansing, kumbaga. Sobrang sama ng pakiramdam ko sa loob ng 1 linggo at halos hindi ako makabangon. Sa mga panahong yun ay hindi ako iniwan ni na Robert at Divina. Inalagaan nila ako at sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanila. Nang magbalik na ang lakas ko ay nagdesisyon akong lisanin ang baryo nila. Bumalik ako sa Cebu City dahil alam kong wala na doon si Franco para saktan ako. Nangupahan ulit ako kay Tita Pearl at naghanap ako ng maayos na trabaho. Pagkalipas naman ng 3 taon ay nahanap ko na ang lalaking para sa akin. Di nagtagal ay ikinasal kami at biniyaan ng 3 mga anak. Sa kasalukuyan, hindi na ako nagtatrabaho at nagbabantay na lang ako ng aming tindahan at kung minsan ay inaalagaan ang aking nag-iisang apo. Mula noon ay wala na rin ako naging balita tungkol kay Jose. Pinilit kong ibaon siya sa limot. Pero aaminin ko, may mga araw na sumasagi pa rin siya sa aking isip. Sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Thank you sa pagkakataong ito na ma-share ko sa inyo ang aking karanasan. God bless you all. Aswang Radio. At ayan! Wow, isang nakakapangilabot na naman na kwento ang napakinggan natin today mga kaaswang radio. Pero bukod sa nakakatakot ay naantig rin ang puso ko sa naging karanasan ng ating sender. Hindi natin pwedeng i-deny na malaki rin ang mga naging kasalanan ni Jose. Itinago niya ang katotohanan mula kay Celine at higit sa lahat pumatay siya ng mga inosenteng tao. Hindi natin pwedeng i-justify ang mga yon. Pero hindi rin naman talaga natin mako-question ang pagmamahal niya para sa bida natin. Imagine, mas pinili niya maging aswang para lang isave si Celine at itama ang pagkakamali ng nanay niya. Well, kung nasan man siya ngayon at kung buhay pa siya, I hope and pray na hindi siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Kayo, anong natutunan niyo mula sa kwentong ito? At naniniwala ba kayong minahal nga ni Celine si Jose? O dahil lang ba ito sa itim na kapangyarihang nasa sistema niya ng mga panahong iyon? I-comment nyo na yung mga sagot nyo at nang makapagtsikahan tayo. At sana isabay nyo na rin ang pag-like, share, and subscribe for more Aswang Stories. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel at sobrang na-appreciate po namin ang inyong pagmamahal. Ito po ang inyong DJ Rosana na nagsasabing, huwag mo kong kagatin. Unless sa labi. Thank you for listening sa Aswang Radio.